Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Bukod sa Pilipinas, may iba pang bansa kung saan marami ang umaalis para magtrabaho abroad. Ito nga ay para may ahon sa kahirapan ang kanilang pamilya. Sa ating kwento ngayon, 2 domestic helper ang ginusto lamang magtrabaho para sa kanilang pamilya, ngunit ito ay nauwi sa huling hantungan. At para nga sa una nating kwento, ang biktima ay kinilalang si Nuf Afia Daing Damin o tawagin na lang nating Abby, 28 years old. Si Abby ay nagmula sa South Sulawesi sa Indonesia. Bata pa lamang, hirap na ang pamilya ni Abby sa buhay. May 7 ibang mga kapatid si Abby at ang kanyang mga magulang ay trabahador lamang sa isang pabrika. At para nga makatulong sa kanyang mga magulang, nagdesisyon si Abby na hindi na mag-aral. Nagpaubaya na lang si Abby para sa iba niyang mga kapatid. Umalis si Abby sa poder ng kanyang magulang para magtrabaho. Pero bago umalis ang dalaga, nangako siya na magdadala siya ng pera para sa kanyang mga kapatid. Lumipat sa ibang parte ng Indonesia si Abby para maghanap ng trabaho at dun siya pansamantalang tumira. Hindi nagtagal, nagtrabaho nga bilang waitress si Abby. Sunod ay sinubukan naman ni Abby ang iba't ibang mga trabaho. Pero kahit anong kayod ng dalaga, hindi talaga sapat ang kanyang sinasahod para sa kanyang pamilya. Kaya naman taong 2018, bumalik si Abby sa bahay ng kanyang pamilya. Tinanong ni Abby ang kanyang nanay kung ano ba ang dapat gawin para kumita ng mas malaki. Nagmungkahi naman ang nanay ni Abby na subukan niyang magtrabaho sa ibang bansa, gaya nga ng pagdo-domestic helper para maging doble ang kanyang sasahurin. Nainganyo naman si Abby sa mga sinabi ng kanyang nanay at pinag-isipan nga ang tungkol dito. At makalipas nga ang ilang buwan, may nakilalang lalaki si Abby at nagpatibok ng kanyang puso. Ang lalaki na ito ay si Eskari o tawagin na lang nating Kenneth, 35 years old. Si Kenneth ay isang company driver sa maliit na kumpanya. Nahulog din naman agad ang loob ni Kenneth kay Abby. Hindi nagtagal, nagkaroon na nga ang dalawa ng relasyon. At makalipas nga ang 1 taon, ikinasal na sina Abby at Kenneth. Matapos nga ang kasal, ipinaalam ni Abby kay Kenneth na gusto na niyang mangibang bansa para maiahon ang kanyang pamilya mula sa kahirapan. Hindi naman tumutol si Kenneth dahil naiintindihan niya si Abby. At para hindi sila magkalayo, nag-apply din sa ibang bansa si Kenneth. At taong 2020, nang natanggap si Abby bilang domestic helper sa Malaysia, habang si Kenneth naman ay natanggap sa ibang kumpanya. Maayos naman ang naging lagay ni Abby sa unang pamilya na kanyang pinagsilbihan. Malaki nga ang ipinapadalang pera ni Abby para sa kanyang nanay at tatay. Ang pera naman ay ginagamit ng kanyang mga magulang para pag-aralin ang mga kapatid ni Abby habang ang natitirang padala ay ipinapagawa ng kanilang bahay. Matapos nga ang halos 1 taon, natapos nga ang kontrata ni Abby at ang babae ay nalipat sa ibang amo. Ang bagong amo ni Abby ay kinilalang si Etika Siti Norishiken o tawagin na lang nating Erika, 34 years old. Nagtapos ng kursong biology si Erika sa University of Malaysia. Noon pa man, hilig na ni Erika ang pagluluto. Kaya nang siya ay 24 years old, si Erika ay sumali sa MasterChef Malaysia, isang sikat na cooking show. Umabot nga hanggang top contestant si Erika kaya sumikat siya ng taong 2012. Kinagiliwan din si Erika dahil sa taglay niyang ganda. Pero sa huli, hindi si Erika ang nagwagi sa contest. At ang kasikatan nga ni Erika ay nawala nang siya ay ikinasal sa isang lalaki. Ang lalaki ay kinilalang si Muhammad Ombre Yunus o tawagin naman nating Mark, 40 years old. Si Mark ay isang kontraktor. Ang dalawa nga ay nagkakilala sa isang party kung saan inimbitahan si Erika para magluto. Agad ngang nagkaroon ang relasyon ang dalawa. Hindi nagtagal, nauwi nga ang pagmamahalan ng dalawa sa isang kasalan. Matapos ikasal, nagkaroon ng 3 mga anak sina Mark at Erika. Ang mag-asawa nga ay nakatira sa Halan Lintas Lindo Condominium Complex na matatagpuan sa Donggon sa Malaysia. Nagtrabaho naman bilang engineer sa isang malaking kumpanya si Erika. At dahil parehong busy na sina Erika at Mark, kinakailangan na nilang kumuha ng domestic helper. At dito na nga nila tinanggap si Abby bilang kanilang kasambahay. December 2020 nang nag-umpisa magtrabaho si Abby sa pamilya ni Erika. Kasama nga sa mga trabaho ni Abby ang alagaan ang 3 mga anak ng mag-asawa. Si Abby din ang naglilinis ng buong apartment. Nung una, maganda naman ang pagtato kay Abby ng kanyang mga amo. Pero makalipas lamang ang 2 buwan, lumabas na ang tunay na kulay ni na Erika at Mark. Ang mag-asawa pala ay mabanakit sa kanilang kasambahay.
Madalas saktan ni Erica at Mark si Abby dahil hindi nila nagustuhan ang trabahong ginagawa ni Abby. At nangyari nga ito ng halos 2 buwan. Nagtiis naman si Abby dahil kailangan niya ng malaking pera para sa kanyang pamilya. Hindi sinabi ni Abby sa kanyang asawa na si Kenneth ang kalagayan niya sa kamay ng kanyang mga amo kapag sila ay magkausap sa telepono. July 2021, binigyan ni Erica at Mark si Abby ng 7 araw na bakasyon. Bago nga umalis, binalaan ng mag-asawa si Abby na kapag siya ay nagsumbong sa mga pulis, babalikan nila ang kanyang pamilya sa Indonesia. At nakipagkita nga si Abby sa kanyang asawa na si Kenneth. Matapos ang 7 araw, napilitan si Abby na bumalik sa bahay ni Erica at Mark dahil natatakot siya sa kayang gawin ng mag-asawa sa kanilang pamilya. At December 2021, talagang sagad na nga ang kasamaan ni Erica at Mark. Kinalbo nila si Abby dahil late nitong nasundo sa eskwelahan ang isa nilang anak. At December 11, 2021, umalis si Erica at Mark kasama ang kanilang mga anak para magbakasyon sa ibang lugar. Nang panahon na ito, naiwang mag-isa si Abby sa kanilang bahay. Kinailangan pa din niya magtrabaho kahit may sakit noon si Abby at talagang nangihina na ito. May mga galos at pasadin si Abby ng araw na iyon. At makalipas nga lamang ang isang araw, tuluyan ng binawian ng buhay si Abby dahil sa ilang buwan ng pagpapahirap sa kanya ni Erica at Mark. December 13, 2021, matapos nga ang 2 araw na bakasyon, umuwi na ang pamilya ni Erica at Mark. Magbabanyo sana si Erica nang nagulat siya sa kanyang nadatnan. Nakita niya sa loob ng banyo ang nakahandusay na si Abby. Noong una, hindi pa naniniwala si Mark sa sinasabi ni Erica na wala na yatang buhay si Abby. Pinuntahan agad ng lalaki ang banyo at tiningnan si Abby. At nang nakita niya nga ito, maski siya ay nagulat. Nagpabili agad si Mark kay Erica ng first aid kit para subukan pang iligtas si Abby. Matapos ngang bumalik ni Erica at nakabili ng mga gamit, ginawa ni Mark ang lahat ng paraan para maisalba si Abby. Subalit bigo ang mag-asawa at dito na nila tinanggap na patay na ang kanilang kasambahay. Tumawag si Erica sa mga pulis para i-report ang mga pangyayari. Sinabi ni Erica sa mga pulis na habang wala ang kanyang pamilya, marahil daw ay nadula si Abby sa banyo kaya ito ay binawian ng buhay. Hindi naman kumbinsido ang mga pulis sa pahayag ni Erica kaya dinala ang labi ni Abby sa ospital para sumailalim sa autopsy. Kasabay nito, tinawagan nila ang asawa ni Abby na si Kenneth. Nabigla at hindi makapaniwala si Kenneth sa narinig niyang patay na ang kanyang asawa. Nang nakita nga ni Kenneth ang itsura ni Abby, sinabi niya sa mga pulis na hindi aksidente ang nangyari kundi pinatay ito. Para kay Kenneth, halos hindi daw makatao ang sinapit ng kanyang asawa. Gusto nga ni Kenneth na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Abby. Kinausap ng mga pulis si Kenneth para makakuha ng ibang impormasyon tungkol sa sinapit ng kanyang asawa. Ayon kay Kenneth, July 2021, huli niyang nakausap at nakasama si Abby. Wala naman daw itong naikukwento sa kanya na sinasaktan siya ng kanyang mga amo. Pero ayon kay Kenneth, na madalas daw pag-awayan ni Erica at Mark ang pera. Naniniwala si Kenneth na napagbubunto nga ng galit ng mag-asawa si Abby. Noong una, mabagal nga ang aksyon ng mga pulis sa kaso ni Abby. Hindi nila agad kinunan ng statement ang mga amo ni Abby. Lagi lang sinasabi ng mga pulis na sisimulan na nila ang investigasyon kapag lumabas na ang resulta ng autopsy. Pero nagbago nga ang lahat nang nalaman ng mga pulis na si Abby ay isa palang Malaysian citizen. Nakausap naman ng mga pulis ang mga magulang ni Abby sa Indonesia. Ayon nga sa nanay nito, sa Malaysia talaga ay pinanganak si Abby noon. Pero kailangan daw bumalik ng mga magulang ni Abby sa Indonesia dahil nandoon ang trabaho ng tatay ni Abby. At December 13, 2021, lumabas nga ang resulta ng autopsy. Ayon nga sa results, walang sakit sa puso ang biktima. Hindi din ito nagtamo ng mga pinsala sa ulo dahilan para siya ay mamatay sa isang aksidente. Ang totoong sanhi ng pagkamatay ni Abby ay ang mga malalang pinsala na tinamo niya sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Ayon nga sa doktor, hindi na kinaya ni Abby ang paulit-ulit na sakit na kanyang nararamdaman. Ang mga pinsala ay hindi natural o hindi dahil sa allergy. Iyon daw ay sinadyang gawin kay Abby. At dahil nga sa resulta ng autopsy, kumilos na ang mga pulis para pagbayarin ang pumatay kay Abby. Kaya naman December 14, 2021 nang inaresto ng mga pulis ang mag-asawang sina Erica at Mark. Dinala sila sa police station para magbigay ng salaysay. Ayon kay Mark, nakakalakad pa daw si Abby ng kanilang iwan noon. Nag-iwan naman daw sila ng pagkain kay Abby nang sila ay umalis. Pero nagulat na lamang nga sila ng pag-uwi ay wala nang buhay si Abby. Ayon naman kay Erica, nang sila ay nasa bakasyon, hindi nila kinokontak si Abby. Mariin namang itinanggi ni Erica at Mark na lagi nilang pinagbubuhatan ng kamay si Abby.
Pag-amin nila, kung nasasaktan naman daw nila mag-asawa si Abby, ito ay dahil mali ang kanyang ginawang trabaho. Kinasuhan sina Erica at Mark ng murder at pamimeke ng totoong dahilan ng pagkamatay ni Abby. Ikinulong ang mag-asawa sa magkaibang kulungan. At December 29, 2021, nagsimula ang trial ng kanilang mga kaso. Tinanong ng judge si Mark kung sinadya ba nilang mag-asawa na magbakasyon at iwan si Abby. Sumagot naman si Mark at sinabing hindi dahil matagal na daw umunong pinlano nila ni Erica ang kanilang bakasyon. Sinabi ni Erica na iniwan nila ang susi ng bahay at kung may sakit daw talaga noon si Abby, dapat umano dinala niya ang sarili niya sa ospital. Sinabi din niya sa korte na ginawa nila ang lahat para mailigtas si Abby pero sila ay bigo. Tinanong naman ang mga sospek kung bakit walang buhok si Abby. Sinabi naman ni Erica na nakitaan daw umano niya si Abby ng mga kuto at lisa. Ayaw umano ni Erica na mahawa ang kanyang anak kaya inutusan niya si Abby na gupitan ang kanyang buhok. Subalit tumanggi umano si Abby kaya napilitan siyang kalbuhin ang biktima. Natakot daw sina Erica at Mark na matanggal sa kanilang trabaho kaya hindi nila itinakbo si Abby sa ospital. Ipinakita naman sa korte ng prosekusyon ang mga tubo at stick ng kahoy sa bahay nina Erica at Mark. Naniniwala ang prosekusyon na ito ang ginamit ng mga sospek kay Abby. Ibinalik nga sa kulungan sina Erica at Mark matapos ang trial. Hindi naman pinayagan na magpiyansa ang mag-asawang sospek. April 2022, humiling ang kampo ni Erica ng bail. Ito daw ay dahil maliit pa ang mga anak nila ni Mark at siya ang dapat mag-alaga. Nanalo nga si Erica at nagbayad siya ng 200,000 pesos. Pansamantalang nakalaya si Erica habang nag-iintay ng bagong trial. October 20, 2022 naman nang pansamantalang nakalaya din si Mark matapos magbayad ng piyansa na 200,000 pesos. Malungkot naman ang asawa ng biktima na si Kenneth na nakalaya ang mga taong pumatay kay Abby. At October 24, 2024, ginanap ulit ang trial ni na Erica at Mark. Sa pagkakataon na ito, iginiit ni Mark na hindi niya sinaktan at pinatay si Abby. Sinabi din ni Mark na sumunod lamang siya kay Erica na wag dalhin si Abby sa ospital. Subalit si Mark naman ay nagpatotoo na madalas saktan ng kanyang asawa ang biktima. Wala naman naging pahayag tungkol dito si Erica. Sa ngayon, wala pang bumababang hatol para kina Erica at Mark. Kapag sila ay napatunayang guilty, maaari silang hatulan ng habang buhay na pagkakulong. Ang pangalawang biktima sa ating kwento ngayon ay kinilalaman si Windry Nur Fadila o tawagin naman nating Nicole, 19 years old. Si Nicole ay nagmula sa Jember sa Indonesia. Bata pa lamang si Nicole nang nasawi ang kanyang nanay. Ang kanyang tatay naman ay nakatira sa malayong lugar. Kaya naman pinalaki si Nicole ng kanyang tita na si Annie. At para makapag-aral, nagtrabaho si Nicole bilang tendera sa isang tindahan. Aktibo naman si Nicole sa pagpopost sa kanyang mga social media account ng kanyang mga larawan. Taong 2018, naging malapit si Nicole sa isang lalaki kung saan siya nagtatrabaho. Naging magkaibigan si Nicole at ang lalaki. Hindi nagtagal nagkaroon ng relasyon ang dalawa at nabuntis si Nicole. Hindi naman nagawang panagutan ng lalaki ang kanilang anak ni Nicole. At ang bata nga ay ipinalaga na muna ni Nicole sa tita niyang si Annie. Hanggang nagtayo nga si Annie at ang kanyang mga kaibigan ng isang clothing line. Itininda nila ito online at sila na din ang nagmamodel. Pero kahit anong sikap ni Nicole, kulang ang kanyang sahod para sa kanyang anak. Kaya naman nagdesisyon ang dalaga na magtrabaho sa ibang bansa. Pinayuhan ni Annie si Nicole at sinabing mahirap ang buhay abroad. Pero desididong-desidido talaga si Nicole na magtrabaho ng malayo para sa kapakanan ng kanyang anak. Nag-apply bilang domestic helper si Nicole sa Malaysia at natanggap naman ang dalaga. March 27, 2023, nang umalis mula Indonesia, papuntang Malaysia si Nicole. Ipinost pa nga ni Nicole sa kanyang TikTok account ang kanyang passport at ang view ng eroplano na kanyang sinakyan. Laman ng TikTok account ni Nicole ang mga larawan niya sa bahay ng kanyang amo. At kung pagmamasdan ang mga larawan ni Nicole, masasabi nga na maayos naman ang lagay niya sa Malaysia. Panatag naman si Annie na maganda ang kalagayan ng kanyang pamangkin sa ibang bansa. Pero makalipas ang isang buwan, kagimbal-gimbal na balita ang natanggap ni Annie. Sapagkat January 29, 2024, tinawagan si Annie ng Indonesian Embassy sa Malaysia para sabihin na si Nicole ay natagpuan ng walang buhay. Hindi naman makapaniwala si Annie dahil ng January 28, nakausap pa niya si Nicole. Nagkwentuhan pa nga sila tungkol sa mga pangarap ni Nicole para sa kanyang anak. Ayon pa nga sa balita, January 29, 2024 ng umaga, natagpuan ang labi ng isang babae sa parking lot ng isang motel. Nakausap naman ng mga pulis ang receptionist ng nasabing motel. Ayon sa babae, may kasamang lalaki si Nicole na nag-check-in ito sa motel ng January 28. Pero kinaumagahan nga January 29,
Natagpuan na lamang ng hotel staff ang labi ng biktima na maraming dugo. Nalungkot nga ang pamilya ni Nicole nang nalaman nila na walang kuha ng CCTV sa loob ng motel. January 30, 2024, pinuntahan ng mga pulis ang bahay ng amo ni Nicole. Ang tanging dinatnan nila doon ay ang anak ng amo ni Nicole na kinilala lamang bilang alias MJ. Plano lang sanang kausapin ng mga pulis si MJ tungkol sa kalagayan ni Nicole sa kanyang trabaho. Pero bago makapasok ng bahay, bigla na lamang nanaksak si MJ ng mga pulis. Walang nagawa ang mga pulis kundi manlaban kay MJ. Nabaril ang isang pulis ang lalaki at ito ay nasawi. At makalipas nga ang ilang oras, nakausap nila ang nanay ni MJ. Ayon sa ginang, ang hinala niya pumatay sa kanilang kasambahay na si Nicole ay ang kanyang mismong anak na si MJ. Umuwi daw kasi ito noong January 29 na may mga dugo ang mga damit. Sinabi pa ng babae na napansin niyang close si MJ at Nicole kaya hindi daw malayo na sila ay may relasyon. Sa autopsy, lumalabas na si Nicole ay namatay dahil sa pananaksak. Kumpirmado naman na DNA ni MJ ang nakuhang DNA sa labi ni Nicole. At dahil nga patay na ang suspect, sinarado na ng mga pulis ang kaso ni Nicole. January 31, 2024, nagpadala ng kinatawan ang balisya sa Indonesia para makausap ang pamilya ng biktima. At nakausap nga nila ang tiyahin nito na si Annie. Ayon kay Annie, umalis si Nicole nang gamit lamang ang tourist visa. Alam daw ni Nicole na illegal ang kanyang ginawa pero ipinagpatuloy pa din ng dalaga ang kanyang plano para sa kanyang anak. Wala naman daw na kwento sa kanya si Nicole tungkol sa anak ng kanyang amo. At tanging hiling nga lamang ni Annie ay matulungan sila na maiuwi si Nicole sa Indonesia. Ito nga ay kahit walang legal na papeles si Nicole para magtrabaho sa ibang bansa. Nanawagan naman si Annie na maging aral ang kaso ni Nicole sa iba na gustong mga ibang bansa. Dapat daw gumamit sila ng mga legal na papeles at pumasok sa isang agency. At February 2024 nang naiuwi nga ang labi ni Nicole sa Indonesia at inihatid ang kanyang libi sa huli niyang hantungan. Ang pagtatrabaho nga sa ibang bansa ay hindi biro. Bukod sa magtatrabaho ka mag-isa sa ibang bansa at malayo sa iyong pamilya, kadalasan ay mahaba pa ang oras ng mga trabaho. At nakakalungkot isipin na ang pangarap may ahon ang pamilya sa kahirapan ay mauuwi sa huling hantungan. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!